Personal na umarap naman sa pagdinig ng House Quinta Committee ngayong araw si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Dito nagbigay siya ng ulat ukol sa presyo ng bigas at nanawagan ng tulong sa mga kongresista. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Aljo, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy itong ang pagdinig ng House Quinta Committee. Kanina ay may mga bagong panukala at resolusyon din na inihain ito sa Kamara. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quinta Committee o Murang Pagkain Super Committee ngayong araw, ipinanawagan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbabalik sa kapangyarihan ng National Food Authority na magbenta ng murang bigas sa merkado. Matapos kasi anyang maipasa ang Rice Tarification Law, nawala na ito sa mandato ng NFA at nawala rin sa DA ang kapangyarihan na makontrol at mapatatag ang presyo ng bigas. Sa ngayon, may iba't ibang inisyatibo naman din anya sila para matugunan ang mga hamon sa presyo ng bigas para makatulong sa ating mga kababayan. We agree with the figures na sinasabi ninyo na ang tingin ko dapat ang presyo ng bigas ngayon is from 42 to 49 max na yun, o 48.50. I agree with Mr. Chair na bakit may 50 pa ang 60. Hindi na tama yun eh. Unfortunately, wala kaming powers to catch anybody sa merkado dahil wala kaming enforcement for that, Mr. Chair. Samantala, bago ito, dumating naman dito sa Kamara ang mga magulang ng Filipina death row convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Sumama sila sa paghahain ng House Resolution No. 2128 ng Makabayan Bloc na nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na gawaran na ng clemency si Veloso kapag nakabalik na siya sa bansa. Bago magpasko, inaasang maililipat na sa Pilipinas ang kustodiya ni Veloso. Nagpapasalamat po ako sa lahat po na sumuporta sa aking anak. At hinihingi ko rin po sa ating gobyerno na sana ibigyan na po niya clemency kay Mary Jane kasi maglalabing 5 taon na siya sa kulungan na wala namang kasalanan. Umamin din talaga may-ari at nahatulan na rin, nakulong na. Kaya sana po, pagkalob na nila clemency kay Mary Jane. It's high time na talagang na talagang mabigyan ng clemency si Mary Jane Veloso. Alam niyo po, hindi po krimen ang pagiging mahirap. Marami sa ating mga OFW ang talagang nagpupunta sa ibang bansa dahil lang po sa kahirapan. At ito pong case ni Mary Jane Veloso ay isang classic example po kung paano nagiging vulnerable ang ating mga OFW sa kung ano-anong mga krimen. Aljo, bukod naman dyan ay kani-kanina lamang naghain din ng 2 bagong panukalang batas ang House Committee on Good Government and Public Accountability mula sa mga nakalap nilang impormasyon dito nga sa kanilang mga pagdinig patungkol naman sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Partikular, Aljo, na hinihiling dito nga sa kanilang mga panukala na mapahigpit pa yung mga patakaran higil sa paggamit ng confidential funds at intelligence funds sa bansa para nga maiwasan na yung mga anomalya at korupsyon. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmora.